kamusta mga kamisa? At mesa. Yan. So, welcome muli. Medyo natagalan kami sa bisita sa mga simbahan dahil hindi medyo nagkaugnay ang aming mga schedule. Pero naman, syempre, ito siguro talaga tinoon Father Douglas na isang espesyal na naman ang edisyon ng Misa at Mesa ang ating pagsasamahan. Kung yung huli nating pagbisita ay nung nakaraang May sa kapistahan ni San Jose, asawa ni Maria, ngayon naman tayo ay nandito sa San Nicolas de Tolentino Parish, Muntinlupa City. Yan. Dahil naimbitahan po tayo na dalhin yung relic ni San Nicolas at kami naimbitahan din na magmisa kaya talaga magmimisa tayo mamaya. Yan, at kasama sa banal na misa rin ating gugunitain syempre ang Passion of St. John the Baptist o yung pagkamatay ni San Juan Bautista. Yan, kaya mamaya po pagkatapos ng misa ay pag-uusapan natin ang tungkol kay San Nicolas de Tolentino. Okay, so matapos ng ating misa, ngayon ay medyo kakausapin muna natin ang isa sa mga naglilingkod dito sa parokya ni San Nicolas para mas naipakilala sa atin kung sino nga ba si San Nicolas de Tolentino, ang katukayo ni Mac Nicolas. Magandang gabi po, Father. So, ako si Mac Nicolas, isa pong devoto ni San Nicolas de Tolentino dito po sa Barangay Upang at Huli, Muntinlupa City. Plus, ilang taon ka na ba dito naglilingkod ni San Nicolas? Siguro po, Father, nasa 30 years na rin. 30 years? Kasama po ng lola ko sa pagdilingkod. At sa loob ng 30 years, Mac, anong pagkakakilala mo kay San Nicolas? Una po na pinakilala sa akin ng lola ko si San Nicolas. Si San Nicolas po, una niyang sinabi, siya ang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. So, lagi po namin pinagdadasal yung mga namamatay po namin mga kamag-anak kay San Nicolas para intercession po kay San Nicolas. Bukod doon ba, ano ba yung aral na pwede magbahagi para sa kapatid natin mga kapatid? Ano yung parang Ano yung napulot mong aral sa buhay ni San Nicolas? na nagagamit ko ngayon sa yung estado ng buhay? Actually po, tuwing may mga namamatay, ako yung nag-volunteer ng magdasal sa patay, padalangin natin yung mga kaluluwa sa purgatorio. At isa po sa mga natutunan ko sa paglilingkod sa pamilya, yung pamimigay po or pagpapakain po sa mga naglalala, lalo mo sa panahon ng mga sakuna. Bagyo, kasi katabi po kami ng lawan ng Laguna. So, lagi po na nagkakaroon ng mga feeding programs, nagkakaroon po sa
ako po yung isa sa mga nangunguna. Alam mo ba, Mac, yung pagdadasal mo sa mga patay o sa mga kaluluwa ay mayroong indulgence. No? Yung kaya tayo, dapat pinagdadasal natin yung mga kaluluwa sa purgatorio kasi mayroong indulgence because yan yung mga kaluluwa o mga tao na nakalimutan na. Wala nang nagdadasal kaya naman binibigyan tayo ng indulgence. Sa Santa Papa na tayo ay magdasal sa mga patay o sa mga kaluluwa sa purgatorio na tayo magkakaroon ng indulgence. Kwento mo naman sa amin, anong kakaiba sa pagdiriwang ninyo ng kapistahan o ng inyong pagdidibusyon kay San Nicolas dito sa inyong parokya sa Kupang Muntinlupa? Pinagdiriwang po namin yung kapistahan po ni San Nicolas every September 10 ng bawat taon. So ngayon po taon ay 27th year annual parish anniversary po nito. So isa po sa pinagmamalaki ng parokya po ng San Nicolas sa Tolentino po sa Barangay Kupang ay yung tinatawag po naming Banhayan Festival. Yung Banhayan Festival po ay yung Banhayan na ito po ay galing sa pinagdugtong-dugtong na kawayan sa lawa. Ito po yung parang pinagsasama-sama mga kawayan na nilalagyan ng lambat. Yun po yung nag-aalaga ng mga isda. So yun po yung sa Banhayan Festival. Kasi malapit kayo sa Laguna Lake. Sa Laguna Lake. Tama po. At paano pa yung mga ginagawa ninyo kapag fiesta? Nakakaiba dito. Pagkatapos po ng fiesta po namin, so during the Mass, namimigay po ng tinapay. Namimigay po ng tinapay after po ng misa ng fiesta. At isa po sa mga nakagawian na tinatawag po namin doktrina, kapag kasunod-sunod po yung namamatay sa barangay Kupang at huli, nagkakaroon po ng sakuna o ng sunod-sunod na sunod, may doktrina po na inilalabas po namin sa San Nicolas at pinaprosesyon po namin siya para po sa paniniwala na matitigil na o maniging po na yung ganito pong mga masasamang pangyayari sa barangay. Sa Lawa, meron ba activity doon? Yes, Fathers. Sunday po, ngayon po ang fiesta, and Sunday po, kinalingguhan, ay nagkakaroon po kami ng fluvial procession or pagoda. Ito po yung pagsasama-sama po ng mga bangka. Dala-dala po namin ng mahal na patron bilang pasasalamat po sa isang taong biyaya dahil ang mga taga-barangay Kupang po ay isa sa mga pangunahing hanap buhay po nila ay pangingisda. Kaya isa po itong pagpapakita at pagpapasalamat sa mga natatanggap at nahuhuling isda taon. Okay, so ang kapistahan po ni San Nicolas ay sa September 10. September 10. So yung mga medyo malalapit po dito sa Kupang Muntinlupa, yan, sa pagitan po yan ng Alabang at ng Pukat. Iba po kayo, punta po kayo dito, pagdasal po natin ang mga mahal natin. Salamat, Mas. Salamat, Mas. Happy Fiesta sa inyo. Thank you po. Okay, so matapos po ang ating misa At mesa? at so mula doon sa parokya ni San Nicolas de Tolentino, dito naman tayo para kumain muna tayo. Yan. At habang kumakain, syempre, pagninilayan natin ang tungkol sa pagkapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Father Douglas kanina, nabanggit ni Mac na siya daw ay nagdadasal sa mga kaluluwa o mga namatay. No? Tama-tama, nabanggit mo rin kanina sa iyong homily na siya ay patron ng mga kaluluwa sa purgatorio o ng mga namatay. Nabanggit ko, sabi ko, merong plenary indulgence para sa mga nagdadasal sa mga patay. Kasi ito yung mga taong nakalimutan ng ipagdasal ng kanilang mga mahal sa buhay. Importante pa naman sa mga namayapa na ipinagdadasal
dahil yun na lang ang tanging paraan nila para makarating sa langit. O kaya ipagdasal natin dapat ang ating mga mahal sa buhay at hindi sila kinakalimutan kahit sila'y namayapa na. So isa yan sa mga attributes ba na tinatawag na mga attributes sa mga ginagawang sakripisyo ni San Nicolas de Tolentino nung siya po ay nabubuhay pa. At marami daw po talagang kaluluwa ang natulungan, kumbaga nagpaparamdam na nagpapasalamat sa tulong ni San Nicolas. At meron kwento pa nga na, hindi ba, meron siyang bata na muling nabuhay, na ibalik sa naibalik ang buhay magkatapos itong mamatay, no? Because Saint Nicholas was a mystic, no? Yung mga ginagawa niya ay talagang kababalaghan kung titignan sa ibang tao, no? At isa pa sa kumbaga very famous no na ginagawa ni San Nicolas ay yung kanya pong, speaking of tinapay, yung pagpapakain. Yung namimigay siya ng tinapay sa mga mahihirap, lalo na nung siya po ay na-assign sa pagpapakain sa mahihirap. Alam mo, nakita ko yung Father Doris, minsan na nag-misa at mesa tayo sa Pampanga, naalala mo yun? Meron kang dinaanan na bakery o bake shop na kinuhanan mo ng tinapay ni San Nicolas. Ano ba yun? Kwento mo nga yun. Kasi sa isang pangitain, sinabihan siya ng mahal na Birhen, at ganun din ni San Agustin na yung tinapay, krusan niya, huwag magalagyan ng krus, tapos ipakain, lalong-lalo sa mga may sakit, at maraming gumaling talaga. Kaya doon na nagsimula din yung San Nicolas bread. Ayun. Dahil nagpapakain siya ng tinapay at yung mga napapakain, gumagaling. Pero yung in-orderan ni Father Douglas sa San Nicolas bread, medyo siyempre modernized version na, no? Para siyang, kung i-describe ko, para siyang puto seco, na medyo malapad, na flat, na meron siyang image sa gitna. Ano yun? Cross ba yun? Na cross yun, cross. Oh, kaya Kasi yun. isa yun sa ginawa sa kanya. Kung magahabilin yun Yes. Crossan mo yung tinapay. Yes. Naging parang siyang cookies na rin, no? Medyo yung makalumang cookies na gawa sa mga bakery, no? Namigay kayo nun. Oo. Kaya pwede rin kayong gusto nyo mag-donate sa mga simbahan ni San Nicolas o kaya sa mismong kapistahan ni San Nicolas, September 10, pwede kayong magdala ng tinapay, pabasbasan nyo, pagkatapos sa misa, ipamahagi nyo. Kaya dali nyo sa taong may sakit, di ba? Taglay yung, siyempre, lagyan mo ng pananampalataya, mapapagaling yung may sakit. Actually, hindi naman kailangan ng tinapay, pwede rin naman na pagkain mismo, di ba? Dahil naman talaga, pag tayo namimigay ng pagkain sa mga mahihirap, mayroong may naiibsang sakit. Ano yun? Yung gutom, naiibsang sakit na yung siyempre, kapag wala kang makain, medyo down ka, vulnerable ka, at kapag meron nagbibigay sa'yo ng pagkain, hindi ba, gumaganda, gumagaang ang pakiramdam. So, yun yung isa sa mga nagagawa ng pagbabahagi, no? Yun yung kumbaga spiritual side ng pagbabahagi, yung ikaw din na nagbahagi, gumaganda at sumasarap ang pakiramdam. Tsaka yung malaman mo may nakakaalala din sa iyo. Yung pagbibigay lang ng tinapay, nakakaluwag sa kalooban at damdamin, lalo na nung may sakit. Oo, yan. Ayun. So, siyempre, marami pang bagay na idinudulog iniuugnay kay San Nicolas, pag may mga sunog, yung mga may cancer, so pwede natin pagdasal yan kay San Nicolas. Nasimulan natin ang pagbimisa dito sa Kupang Muntinlupa, parokya ni San Nicolas. Siyempre, sa iyong parokya rin, magkakaroon din ng Novena Masses itong mga parating na araw. Ang Novena Masses ay September 1 to September 9. Dahil ang kapisahan niya ay September 10. September 10. Siyempre, ako rin magdidiwang ng banal na misa, isa sa mga nobenaryo ni San Nicolas sa parokya. Kaya sana po patuloy natin pagnilayan ang buhay
San Nicolas at kung paano din tayo makatutugon din sa panawagan na magsakripisyo para sa ating kapwa. Okay, subaybayan niyo po yung mga misa na binaryo ng mga pare na inimbita ni Father Douglas sa kanyang parokya kasi doon pa nila mas makikita at mas matututo tungkol sa buhay ni San Nicolas de Tolentino. Okay. Isa na namang misa At mesa. ang ating pong natunghayan ngayon at sana po samahan niyo po kami ulit sa mga susunod pa nating pagmimisa at Mesa. ako po si Reverend Father Douglas Badong. Ako naman si Reverend Father Danichi Wee. Paalam po.